Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Optic Politics. I-share niya ang pahayag ni Supreme Court Justice Lunen tungkol sa kanino daw tayo magtitiwala, Philippine courts or mga foreigners to decide crimes. Oh, sabi niya, ito ang pahayag ni Justice Lunena. Do you trust the foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower courts? Wow, ganda, ano? Mas nagtitiwala ba kayo sa mga foreigners? Although hindi niya pinangalanan, I believe, ito opinion ko, baka itong ICC. Kasi sila yung nag-issue ng warrant of arrest una kay Tatay Digong at na aresto nga ng group effort, nakakulong na ngayon. At ito na naman si Senator Bato. Kanino kayo mas nagtitiwala to rule on crimes? ICC or Supreme Court and its lower courts? Yan ang tanong. Bakit niya sinabi ito? I am not sure yung background. Baka ito yung dissenting opinion ang tawag ba yan? Kasi nga, yung decision ng Supreme Court, siyam ang nagsabi, 9 justice nagsabi na walang TRO sa ICC warrant of arrest. 5 nagsabi na yes, pwedeng i-TRO. Opinion ko lang ito, baka isa si Justice Lunen ang doon sa 5 na pabor na mag-temporary restraining order sa ICC warrant of arrest. Kaya nasabi niya ito. I am not sure. So kayo, mga kaibigan, kanino kayo mas nagtitiwala? ICC o Supreme Court natin? Kung ako ang inyong tatanungin, Supreme Court. Buhay na buhay ang hustisya sa ating bansa. Mula Supreme Court hanggang sa pinakamababa na Municipal Trial Court. Bakit ko nasabi na buhay na buhay? Kasi naranasan mismo ng kaibigan ko na bago lang sinampahan ng kaso, nakaabot sa korte ang kaso, at napakabilis. 1 taon lang ang hearing, dinismiss ng korte dahil napakahina ang ebidensya na ipresenta ng prosecution. Kaya personal experience ko ito. Dahil nandun ako sa trial dahil close na kaibigan ko. Sinaman ko siya. Sinuportahan ko siya. Buhay na buhay. Kaya to me, this is a sign of hope para kay Senator Bato. Kasi yung main case ni Bato, hinihintay pa natin ang decision. Ang main case na didesisyonan ng Supreme Court is yung bang ICC warrant of arrest na yon is enough to be enforced sa Pilipinas? Or kailangan pang idaan sa ating local courts? Yun ang hinihintay natin na desisyon. Wala pang desisyon ng Korte Suprema, wala na. Ang Philippine government, atat na. Nag-order na ng nationwide manhunt operation versus Bato. Kasi nang dahil lang sa walang TRO sa ICC warrant of arrest, pagkakaintindi nila siguro na pwede nang arestuhin si Bato, katulad ng ginawa nila noon kay Tatay Digong. So ako, umaasa pa rin ako sa Supreme Court na sana magdesisyon sila na sasabihin na dapat ang ICC warrant of arrest na yan ay idaan sa local court. Sana ganun ang desisyon.
Umaasa ako sa ganong decision. Kailan kung hindi, so be it. Kung magdesisyon ng korte na hindi na kailangang idaan, I will be very sad, but I will respect the decision of the Supreme Court. But dahil may ganitong statement si Justice Lunen, umaasa ako na meron ding iba pang Supreme Court justices na katulad niya ng pananaw. But depende kasi 15 sila eh. Kanya-kanya yan. So sana, nagdarasal ako na mayroong 8. At least kung may 8, panalo na si Bato. Magsabi ang Supreme Court na no way, you cannot enforce the ICC warrant of arrest without the local court saying so. So depende. Dasal lang kailangan. And, good luck na lang sa manhunt operation. May nabasa akong post kanina na si General Torre daw nakandang sumama sa manhunt operation laban kay Bato kung uutusan siya ng Pangulong Marcos. Ano sa tingin nyo? Will it be a nice move? Kung ang Pangulo is i-recall niya, utusan niya si Torre na sumama? I don't know. Kung ako ang PNP leadership ngayon, mapapahiya ko. Bakit? Si Torre na lang bang magaling? Hindi ba kaya ni General Nartates na hulihin si Bato? So, kaabang-abang po itong mangyari. Saan na ba ngayon si Bato? Nasa loob pa ba siya ng bansa o katulad ni Lacson noon na umalis na kasi sa mga nababasa kong comments ngayon, parang sa Hong Kong daw nagtago si Senator Lacson nung kapanahunan niya. So good luck sa paghanap nyo kay Senator Bato and salamat po Justice Lunen sa thought-provoking question nyo ito. Kung ako ang inyong tatanungin, malayong nagtitiwala ko sa Supreme Court natin kumpara sa ICC. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Sa halip na magpakita ko ng video, yung housing project sa Talandig, panoorin nyo ito. Nakakatuwang video. I hope you enjoy. Magandang araw mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa rooftop sa aming bahay. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong napakagandang tanawin. Ito po ang aming cherry blossom. Itinanim namin 20 years ago. At naka full bloom. Wow. Yeah, meron pang isa doon. No? Close up natin ha. Oh. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang ito na ibinigay mo sa amin para tayong nasa Japan ngayon. Sakura nila doon. Ito, tawag ko dito, Bukidnon Cherry Blossom dahil galing ito sa Bukidnon. Yun po ang kanyang puno, So that was 20 years ago. Okay. Yung punuan sa malayo, ito. Ayan. Anak na lang. Ito yung naunang naitanim. Nung namunga na siya, nahulog ang mga seeds. Ito, anak na ito. Yun. So,
Ito, mga more than 200 trees of this kind ay naitanim namin sa Philippine Military Academy nung na-assign ako doon. Kaya huwag kayong magtaka, pagpunta nyo sa Philippine Military Academy at makakita ng ganito na cherry blossom, yun po ang galing sa Bukidnon. So, salamat po Panginoon sa biyayang ito. God is beautiful God, kaya ang mga creation niya is napakaganda. Oh, yan po ang palibot ng aming bahay. Yan po ang sunrise.